awang pinagbabaril ni Trinity ang isang lalaki. Nang muling barilin nito ni Trinity, ay tuluyan ng nawala ng hininga ang lalaki. Wala na siyang pulso. Sabi ng kanyang pinsan na si Alice. Walang emosyon niya itong tiningnan. Siya, si Trinity Saavedra. Siya ang nakatatanda sa magkakapatid na Saavedra. She's ruthless. Wala siyang awang pumapatay ng mga taong ayaw niya o mga taong may ginawang hindi maganda. Tinatawag na rin siyang walang puso dahil wala siyang awang pumapatay. Hindi uso sa kanyang salitang awa. Kapag gusto niyang patayin ay papatay niya talaga ng walang alinlangan. Iligpit mo ng maayos ang lalaking yan. Make sure na malinis. Walang bakas na kahit anong ebidensya ang makukuha ng mga pulis. Saad niya kay Alice. Ako nang bahala dito. Sagot naman ito sa kanya. Tumango siya at tinanggal ang itim na gloves na nasa kamay niya. Itinapon niya iyon sa harapan ng lalaking wala ng buhay. Traidor. Yan ang napapala ng mga traidor. Saad ni Trinity. Natigilan siya at napatingin sa isang puno. Alam niyang may taong nagtatago roon dahil napansin niya ito nang dumako ang kanyang tingin doon. Ngumisi si Trinity at naglakad papunta doon. Umalis naman ng dahan-dahan ng tao na nagtatago sa likod ng puno. Hindi niya inaasahan ang kanyang nasaksihan. Ngayon lang siya nakakita ng ganong pangyayari at isang babae pa ang may gawa. Huwag mo akong papatayin. Huwag, please. Hindi ako magsusumbong. Agad na saad ng lalaki sa kanya nang hawakan niya ito sa balikat. Natigilan si Trinity. May naramdaman siyang kakaiba sa sarili at hindi niya ito maipaliwanag. Hindi ako magsusumbong. Huwag mo akong patayin. Promise. Promise talaga hindi ako magsusumbong. Saad pa ng lalaki sa kanya. Agad hinila ni Trinity ang lalaki sa kung saan. Tinakpan niya ang bibig nito gamit ang kanyang palad. Huwag kang maingay. Mahinang sambit niya sa lalaki. Wala kayong nakita? Tanong naman ang paparating. Mga pulis ito. Alam ni Trinity na dadating ang mga ito. Masyado lang talagang mababagal ng mga pulis kaya hindi na nila nakita ang nangyari. Wala po sir. Mukhang wala na ang suspect. Napaghandaan po talaga ito. Sagot ng isang lalaking pulis. Balik na. Asikasuhin ang bangkay ng lalaki at i-secure mga ebidensyang makukuha at mahahanap. Saad ng pinaka-leader. Nang maramdaman nilang umalis na ang mga ito, ay naglakad na sila palayo nang hindi napapansin ng mga pulis. Dahil matayog ang mga damo, ay hindi talaga sila napansin ng mga ito. Anong ginagawa mo sa ganitong oras dito? Tanong niya sa lalaki. Hindi agad ito nakasagot dahil sa takot. Sumagot ka. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko naman sinasadya na masundan ka. Hindi ko talaga sinasadya. Alam mo bang pwede kitang patayin ngayon? Namutla ang lalaki dahil sa takot. Nakita nito kung paano walang awang pumatay ang babae kanina. Kaya natatakot siya na baka patayin din siya nito. Kung papatayin mo ako, pwede bang kiss muna? Sa kabila ng takot niya ay nagawa niyang magbiro. Hinawakan siya ni Trinity sa may kwelyo
At namangha ang lalaki dahil sa bilis ng dalaga. Ginagago mo ba ako? Binibiro lang. Sagot naman ng lalaki. Mariing, tiningnan ni Trinity ang lalaking namamanghang nakatingin sa kanya at padabog niya itong binitawan. Sa isang banda, napangiti naman ng lalaki sa ginawa nito. Kanina lang ay takot na takot ka. Bakit biglang nagbago? Ngumiti ang lalaki sa kanya. Namangha ako sa gandahang taglay mo. Ang takot na naramdaman ko ay nawala nang makita ang nakakaakit mong ganda. Hindi naman nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Trinity. Ewan ko sa'yo, wala akong nararamdaman sa sinasabi mo. Umatras siya para makalayo sa lalaki. Binaba niya ang hood ng kanyang jacket at inilagay ang kamay sa bulsa nito. Wag na wag ka magpapakita sa akin kung ayaw mong tuluyan kita. Huling saad ni Trinity bago naglakad palayo. Napangiti lang ang lalaki at pinagmasdan ng dalagang naglalakad palayo sa kanya. Kinabukasan, may ngiti sa labi ang binata. Hindi niya talaga makalimutan ang mukha ng dalaga at ang taglay nitong kagandahan. Kahit pa nakakatakot ang mukha nito. Alex, anak! Tawag sa kanya ng ina. Ma, bakit? Magalang na sagot ni Alex sa kanyang nanay. Pwede bang dalhin mo ang mga ito sa papa mo sa bayan? Tinatamad kasi ako maglakad. Saad ng kanyang ina. Oo naman ma, magpahinga ka na nandito. Ako na magdadala kay papa. Hay nako, ang swerte ko talaga sa'yo. Nako, wag ka munang mag-girlfriend. Hindi ko pa kayang makitang may ibang babae na sa buhay mo. Pag-i-emote nito. Natawa ng mahina si Alex sa tinuran ng kanyang ina. Si mama talaga? Hindi muna. Kailangan maging successful muna ako bago mag-girlfriend, ma. At saka, ayoko mag-girlfriend na wala pa ako may pagmamalaki. Hindi kasi sila mayaman. Hindi rin sila mahirap. May kaya sila sa buhay. Tanging pagtitinda ng kung ano-ano ang trabaho ng kanyang ina. Ang ama naman niya ay mangingisda. Siya naman ay sumasideline. Lahat ng mga trabaho na kaya niya ay pinapatos niya. Gusto niya ring makatulong kahit paano sa mga magulang niya. Sapat lang sa kanilang kinikita. Ngunit kahit na simple ang kanilang buhay, ay masaya sila sa kung anong meron sila. Ang importante sa kanya ay masaya at buo ang pamilya niya. Oh, Alex, saan ka pupunta? Tanong ng isang ginang. Diyan lang po kay Papa. May pinapadala lang po kasi si Mama. Pwede bang magpasabay ako? Ibibigay ko rin ito sa asawa ko. Kaibigan at kasamahan siya ng papa mo. Anang ginang. Oo naman po. Ako na po ang magdadala. Mas mabuting magpahinga na lang po kayo. Malayo rin kasi ang lalakarin nyo. Magalang na sambit ni Alex. Napakabait mo talaga. Hindi na ako magtataka kung bakit maraming kababaihan dito sa ating bayan ang nagkakagusto at humahanga sa'yo. Gwapo na, magalang at mabait pa. Kung dalaga lang ako, ay hindi ako mahihiyang ligawan ka. Mahabang litanya ng ginang. Mahinang natawa si Alex. Kayo po talaga? Naku po, wala pa po akong plano na magka-girlfriend. Wala pa po ako maipagmamalaki. Ngiting saad ni Alex. Swerte talaga ang babaeng mamahalin mo. O siya, maraming salamat iho. Anang ginang. Walang anuman po. Magalang na sagot ni Alex at kinuha ang isang eco bag na ginang
na naglalaman ng tanghalian para sa asawa. Maraming bumabati kay Alex. Mga ginang at karamihan ay mga kababaihan na dalaga pa. Marami ang nagkakagusto sa kanya sa kanilang bayan dahil ideal man na ito. Mabait, gwapo, magalang at may respeto at talagang masipag na siyang hinahangaan ng halos lahat ng kababaihan sa bayan nila. Alex, saan ka punta? Nahihiyang tanong ng isang dalaga sa kanya. Diyan sa bayan, Melanie. Maghahatid ako ng pagkain, ikaw ba? Namula naman ang pisngi ni Melanie. Isa siya sa mga babaeng nagkakagusto kay Alex, ngunit nahihiya siyang umamin. Doon din ako pupunta. Dadalhin ko din kay Papa yung pagkain niya. Okay lang bang sabay na tayo? Mahinhin na saad ni Melanie. Oo naman, walang problema. Palakaibigan nito, kaya talaga magugustuhan siya ng kababaihan. Laging nakangiti at lumalabas talaga ang dimples niya. Gentle ito sa lahat ng mga kababaihan, hindi lamang sa kanyang ina at kapatid. Alex, may gusto sana akong aminin. Pero sana walang magbago kapag nasabi ko na. Dagdag ni Melanie. Kung sasabihin mong gusto mo ako, alam ko na Melanie. Hindi naman kasi ako manhid at walang magbabago sa pagkakaibigan nating dalawa. Pero huwag kang umasa na magugustuhan kita pabalik ha. Mahinahon na saad ni Alex. Kaibigan niya si Melanie at ramdam niyang may pagtingin ito sa kanya. Nakikita niya rin sa mukha nito kapag namumula, lalo na kapag kausap siya o magkaharap silang dalawa. Masyado pala akong halata. Nakakahiya. Namumulang saad ni Melanie na pagak na tinawanan ni Alex. Oo masyado kang halata pero ayos lang yan. Basta wag kang umasa sa akin ha. Thank you, Alex. Sana talaga walang magbago. Walang magbabago, Melanie. Huwag kang mailang at mahiya sa akin. Nakikita ko kasing ilang at nahihiya ka kaya ako ang nagiging ilang at nahihiya rin sa'yo. Basta friends pa rin tayo at walang magbabago dun. Isa pa sa nagugustuhan ng mga kababaihan sa kanya ay ang pagiging totoo niya. Prangka at diretso siya magsalita, ngunit nagdadagdag iyon ng paghanga sa mga kababaihan para sa kanya. Marami kasing mga lalaki na once na umamin ka sa kanila sa isang babae, ay paaasahin nila. Kahit na wala naman silang nararamdaman dito, ay magbibigay ng motibo. Kumbaga, paglalaroan lang nila ang nararamdaman ng babae. At saka pala Melanie, marami ka pang mahikilalang lalaki dyan. At alam kong paghanga lang naman yung nararamdaman mo sa akin. Salamat. Pero hayaan mo muna sana akong gustuhin ka. Mahinhing saad ni Melanie. No problem, Melanie. Basta yung sinabi ko, huwag ka masyado umasa sa akin dahil baka ikaw lang masaktan sa huli. Marami pa naman mga lalaki dyan at alam ko mahahanap mo yung tamang lalaking para sa'yo. Dadating siya ng kusa. Makikilala mo ng kusa. Mahinahon na saad ni Alex, dahilan para mapangiti si Melanie sa mga sinabi nito. Matagal na siyang humahanga kay Alex at hindi niya akalain na alam na ni Alex na may nararamdaman siya para rito. Nang makarating sila ng bayan, ay sarit-saring mga amoy ang bumungad sa kanila. Sanay na sila dahil dito talaga sila lumaki. Nagkaisip at dito na rin sila nag-mature ni Alex. Salamat anak. Anang ama ni Alex. Wala yun pa. Ako na palagi ang maghahatid ng tanghalian nyo.
maging ng hapunan kapag hindi kayo nakauwi sa bahay. Delikado din kasi kapag si mama pa yung maghahatid. Kahit na mababait na may mga tao rito. Pero hindi naman natin masabi na lahat. Tumawa ang ama ni Alex. Kaya proud na proud ako sa iyo eh. Kumain na ba kayo ng mama mo? Uuwi ako mamaya sa bahay. Madaling araw na kami mangingisda ulit. Anang kanyang ama. Sige lang pa. Sasama sana ako mamayang madaling araw. Wala naman akong gagawin sa bahay. O siya, ikaw ang bahala kung ano ang gusto mo. Pa, oo nga pala. Nais ko sanang lumuwas ng Maynila. Gusto ko maghanap ng trabaho doon. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral, kaya baka may malaking opportunity na naghihintay doon sa akin. Saad ni Alex. Hindi sila mayaman ngunit tapos siya sa pag-aaral. Kaya humahanga siya ng sobra sa kanyang ama at ina na nagtaguyod sa kanya sa pag-aaral. Ikaw ang bahala anak. Suportado ka namin ng mama mo. Basta mag-iingat ka lang doon lalo na at iba ang Maynila kumpara dito sa probinsya. Oo naman pa. Nais ko kasing magkaroon ng stable at permanenteng trabaho. Hindi naman sa ayaw ko na rito. Mas maganda kasi kapag ganun pa. Sayang din kasi pinag-aralan ko kung hindi ko siya magagamit lalo na at kaya ko naman magtrabaho ng kung ano-ano. Paliwanag ni Alex sa ama. Wala namang problema sa akin anak. O maging sa iyong ina. Basta kung anong gusto mo, yun na sundin mo. Basta wag mo lang kalimutan na tumawag sa amin ng mama mo, lalo na kapag may problema ka. Marami ang masasama sa Maynila. Anang kanyang ama habang inaayos ang lambat. Si Papa talaga? Lalaki naman ako pa. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko naman po ang sarili ko. Napatigil ang kanyang ama sa ginagawa nito at tiningnan siya, nakaswalang ang muka. Kahit na lalaki ka, ay nag-aalala pa rin ako dahil hindi ka naman sanay sa Maynila. Maraming masasama roon na walang pinipili, lalaki man o babae. Basta mag-iingat ka lang. Bilin na naman ng kanyang ama. Oo pa, pangako mag-iingat ako. At kapag ayos na, susunduin ko kayo rito para ipasyal sa Maynila. Kailan mo babalak umalis? Kung pamasahe lang naman ang kulang, ay kami na ng mama mo ang bahala. Anang kanyang ama. Pinagpaplanuhan ko pa lang naman pa. Baka 2 buwan muna bago pa ako umalis. Nais ko munang mag-ipon ng pera. Hindi gaano kalaki yung ipon ko eh. Mahirap naman kung wala akong pera doon. Kawawa ako ron. Biro ni Alex, napagak na natawa. Ikaw talagang bata ka. O siya, may gagawin ka pa ba rito sa bayan? May pinahabilin ba ang iyong mama? Tanong ng kanyang ama. Wala na pa. Nais ko lang makipagkwentuhan sa inyo pero aalis na po ako at baka nakakaistorbo na ako sa inyo. Ikaw talaga. Hindi kayo ng mga kapatid mo kailanman nag-iistorbo sa amin ng inyong mama. O siya, bumalik ka na sa bahay at baka may uutos pa ang iyong mama. Wag na wag mo iiwanan yun ha, lalo na at yung mga kapatid mo doon, mga babae. Naiintindihan mo naman siguro ako anak. Opo pa, gets ko naman po kayo. At araw-araw ko silang babantayan. Di ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanila. Mapagmahal siya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Hindi niya ito basta-basta lang iniiwan dahil may mga masasama pa rin sa kanilang lugar. Samantala, walang emosyon na mukha ni Trinity habang may hawak siyang wine at nasa harapan niya ang pinsan na si Alice. Ang kasama niya sa lahat ng kanyang mga gawain at ang kanang kamay niya rin. May grupo silang pinamumunuan
at may bansa siyang pinamumunuan din. Kamusta naman ang relasyon ni Terence at Tatiana? Tanong ni Alice, biglaan. Maayos ang relasyon nilang dalawa at hindi ko hinahayaan na madamay pa sila sa mga gulo. Masaya na ang kapatid kong si Terence. Sagot ni Trinity. Ikaw, kailan ka magiging masaya? Napatingin si Trinity kay Alice ng casual at normal lang ang muka. Masaya ako. Masaya ako sa ginagawa ko at pagiging mamamatay tao. Pagak na natawa si Alice at expected niya ang sagot ng pinsan. Gaga ka talaga. Kinarir mo naman ng pagiging killer. Good killer ka naman dahil bad ang pinapatay mo. Pero ang ibig kong sabihin, wala ka bang balak mag-asawa? Lalagpas na ang edad mo sa kalendaryo. Gumalaw-galaw ka rin kapag may time. Huwag puro ganyan. I don't need that. Husband? Never pumasok sa isip ko na mag-asawa. Lalaking takot naman sa akin. Gusto ko ang lalaking ako ang matatakot sa kanya. At siya naman ang magiging kahinaan ko at magpapahina sa akin. Hindi ang lalaking takot sa akin. Paano hindi matatakot sa'yo kung makatingin kay parang papatay na agad? Kapag magsasalita kay nakakatakot na. Kaya umaatras sa mga manliligaw mo dahil dyan Magbago ka kaya? Uso naman ang sinasabi nilang people change. Suhestyon ni Alice. Magbago? Wala sa akin ang mga salitang yan. Tanggapin niya kung ano ako. Tanggapin niya kung sino ako at kung ano mga ginagawa ko. Kung di niya kaya, edi wala na akong pakialam doon. Sila naman pati ang lumalapit sa akin at hindi ako may kasalanan. Mahabang saad ni Trinity. Bahagyang napailing si Alice at umirap. Sanay na siya sa kanyang pinsan. Kung magsalita ito ay wala talagang emosyon. Maging ang muka ay walang emosyon kaya minsan talaga'y nakakatakot. Kinatatakutan ng halos lahat dahil tingin pa lang ni Trinity ay parang pinapatay ka na. Paano ka magkakaasawa niyan? 29 years mo nang nabubuhay sa mundo. Ni isa wala ka pang naging boyfriend. Ano na bang balak mo sa buhay? Ang tumanda ng dalaga? Napatigil si Trinity at biglang napaisip. 29 years na siyang nabubuhay. Pero wala pa siya ni isang naging boyfriend o kalandian man lang. Dahil nung nag-aaral siya, ay talagang pag-aaral ang kanya inaatupag. Introvert kung tawagin siya sa school dahil mas gusto niyang magsulo. Hindi ba pumasok sa isip mo na mag-asawa? Nakakaloka ka talaga. Ikaw lang ata sa inyong magkakapatid ang walang balak. Hindi yan pumasok sa isip ko kahit kailan. Simpleng sagot ni Trinity. Isa lang naman talaga masasabihan na kita na abnormal. Ikaw lang ang babaeng kilala ko na hindi pumapasok sa isip ang pagkakaroon ng boyfriend. Gosh, Trinity! Wala namang ambag na lalaki sa buhay ko. I can live without a man. Nakayanan ko nga ng 29 years kaya mas okay nang tumanda akong dalaga. Siguro kapag hindi ko na kaya mag-isa, mag-aampon na lang ako siguro. What if try mo kayo makipag-blind date kahit minsan? Mamamatay kang wala experience? Na virgin? Talaga ba, Trinity? Huwag kang dyan Sumubo ka nga. Tatandang dalaga. Ako talaga, I can't imagine myself doing that. Nawang lang kahit anong experience? Umirap si Alice bago uminom ng wine. Ikaw naman ang nagsuggest, di ikaw na lang gumawa. Huwag mo akong idamay dyan sa mga naiisip mo dahil wala talaga akong plano sa kahit anong bagay. Abnormal ka nga talaga. Hindi mo man lang hinahayaan ang sarili mo na maging masaya. Masyado mo nang binaon ang sarili mo dyan. Tignan mo ang mga kapatid mo. Ganyan sila pero pinili nila maging masaya pa rin. Kahit paano. At iwan yan. Hindi naman totally iniwan pero priority nila yung babaeng mahal nila at ang future.
Kaya sana naman, Trinity, magbala ka naman. Grabe ka na, masyado ka na dyan. Tinagilid lang ni Trinity ng bahagya ang kanyang ulo. Pumapasok sa isip niya ang sinasabi ng kanyang pinsan at napapaisip na rin siya kung ano nga ba talaga ang balak niya sa buhay. Mamamatay ka na nga ng lahat, wala ka pang kahit anong ginagawa, pero bahala ka, buhay mo naman yan. Sa lahat ng pinsan ni Trinity, ito ang malapit sa kanya dahil ito ang nakasama niya simulat sa pool. Nakasama niya sa lahat ng bagay, lalo na sa mga gawain nila na alisin ang mga salot sa lipunan at ang masasamang tao. Hindi naman totally masama si Trinity. Oo, pumapatay siya. Pero masasamang tao lang. Dahil wala siyang tiwala sa mga batas ng gobyerno at mga pulis. Nakakawala rin naman kasi ang mga nahuhuli nila. Kaya mas gusto ni Trinity na patayin na lang ang mga ito kaysa isuplong sa mga pulis. Pero seryoso talaga, Trinity. Tama na yan. Maghanap ka ng lalaki magmamahal sa'yo. Okay. Tanging sagot lang ni Trinity. Basta pagdadasal ko talaga. Wow, in fairness, nagdadasal pala ako. Syempre naman, ayaw ko pa rin mamatay hanggat di ko pa nakikilala ang lalaking para sa akin. Kahit ako, naiinis na, ang tagal niyang dumating. Reklamo ni Alice. Darating din dyan, sigurado ako dun. Meron din sa'yo. At sobrang swerte ng lalaking yun kung mamahalin ka niya higit pa sa sarili niya. Tanggap ka, maging buong pagkatao mo at sino ka. Hindi na talaga umaasa si Trinity na may magmamahal sa kanya at tatanggap sa buong pagkatao niya. Hindi siya mabait, hindi rin naman siya masama. She's not mahinhinto. Kakaiba talaga siya kumpara sa ibang babae. Well, let's see. Hindi naman ako umaasa. Kinagabihan, masaya ang papamilyang punzalan sa hapagkainan. Malapit na pala ang kaarawan mo, Alex, anak. Anong balak mo? Tanong ng kanyang ina. Wala naman, ma. At saka isang araw lang naman. Lilipas din kaya wag na kayo mag-abala pa, kagaya ng dati. Hindi pwede yon. Birthday mo yon. Kailan ka magkakaroon ng girlfriend, kuya? Magta-30 ka na. Anang kanyang kapatid na babae na sumunod sa kanya. Pagak na natawa si Alex. Wala pa sa plano ko yan, Alexa. Kailangan ko muna maging successful at may maipagmalaki. Gusto ko rin muna makatulong kina mama at papa kaya wala sa isip ko. Napangiwi si Alexa dahil sa sinabi ng kanyang kuya. Kung ako, kuya, mag-girlfriend ka na. Ayaw pa rin naman ni mama kaya wag na muna. Hindi naman sa ayaw ko, anak. Okay naman sa akin kung mag-girlfriend ka. Ang nais ko lang ay tanggapin ka niya. Kung ano ka at kung sino ka. Maging ang estado ng buhay na meron ka. Maraming nagkakagusto sa kanyan, ma. Hindi ko alam kung ba't ayaw ni kuya na mag-try naman ligaw sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Mahinang natawa si Alex. Hindi ko pwedeng ligawan kung wala naman ako nararamdaman sa kanya, Alexa. Ayaw ko naman na manakit ng feelings ng babae. Kaya hindi ako nagbibigay ng motibo. At sinasabi ko naman agad sa kanila na hindi ko sila magugustuhan pabalik. Ngumuso si Alexa na parang bata at nginuya ang sinubo nitong pagkain. Paano mo naman nasabi na hindi mo magugustuhan pabalik, kuya? Hindi mo pa naman nasusubukan. At saka, swerte ka na sa mga babaeng nagkakagusto sa'yo dahil kahit na ganito ang buhay natin, ay okay sa kanila. Dahil kaparehas din naman natin sila. Basta, wala ba sa plano ka mag-girlfriend? Dadating ang araw na magkakagusto ka sa isang babae kahit na wala pa sa plano. Ganyan ang nangyari sa akin, anak. Wala sa plano ka mag-girlfriend.
Pero na makilala ko ang mama nyo, nang hindi inaasahan, nagbago bigla ang nais ko. Tama ang papa nyo. May makikilala na lang kayong babae o lalaki na mamahalin nyo nang hindi inaasahan. Hintayin nyo lang yung tamang panahon para dumating sa inyo ang taong yon. Oo naman ma, hihintayin ko na lang. Ani Alex. Me too. Sang-ayon naman ni Alexa. Kwentuhan at tawanan ang namayani sa hapag. Simple ang pamumuhay ngunit puno ng pagmamahalan at kasiyahan ang kanilang pamilya. Pamilyang gustong-gusto ni Alex at sapat na sa kanya kung ano ang meron sila. Kinabukasan, maaga nang nakauwi si Alex at ang kanyang ama galing sa pangingisda. Nandiyan ang mga Saavedra! Sigaw ng isang babae. Napakunot naman ang noo ni Alex. Saavedra? Ang isa sa mga mayaman na pamilya. Ang mga magkakapatid na Saavedra ay mga bilyonaryo at may mga sariling kumpanya. Iba pa sa mga magulang nila. Mas napakunot ang noo ni Alex. Ngayon niya lang narinig ang apelyidong yun. At ngayon niya lang nalaman ang tungkol sa mga Saavedra. Ngayon lang din pumunta ang mga ito sa kanilang bayan. Kaya hindi pamilyar si Alex. Maganda yung panganay nila pre. Gandang-ganda ako sa kanya pero nakakatakot. Tingin pa lang pamatay na. Dinig ni Alex na saad ng isang lalaki sa hindi kalayuan sa kanya. Oo, maganda talaga yon. Kahit ako ay nagagandahan sa kanya, bala ko nga sanang ligawan. Ang kaso ang hirap, kasi nakakatakot. Mukhang hindi rin tayo magugustuhan lalo na sa estado ng buhay natin. Iba ang estado ng buhay nun at halatang mapili sa lalaki. Hindi talaga papatol sa atin. Ang alam ko, mapili yun sa lalaki at maarte. Siya yung definition ng babaeng tumitingin sa estado ng buhay. Siyempre, nais ng kapantay na lalaki. Yung hindi kagaya natin na mga hamak lamang. Kunot lamang ang noo ni Alex at hindi niya maiwasan na makaramdam ng inis habang nakikinig sa dalawang lalaki. Dahil masyado itong mga mapanghusga. Hindi niya kilala ang panganay na Saavedra. Pero hindi tama na husgahan na lamang ito. Mahirap talagang makibahagi sa mga mayayaman dahil hampas lupa lang naman tayo sa paningin nila, lalo na yung mga Saavedra. Halatang mga maarte. Paanong maarte iho? Singit ng ama ni Alex sa dalawang lalaking nag-uusap. Kayo po pala, Mang Aldrin. Hindi maarte ang mga Saavedra. Hindi yan pupunta dito sa bayan natin kung maarte sila. Madalas na yan pupunta rito. Ngunit hindi nyo lang ata naaabutan. Huwag kayong masyadong mapanghusga. Lalo na sa panganay na mag-asawang Saavedra. At hindi nyo naman ito kilalang lubusan. Mahinahon na saad ng ama ni Alex. Napangiti si Alex sa narinig mula sa kanyang ama. Pasensya na po. Hindi kasi tama na mahusga na lang. Hindi porket mayaman sila ay ganoon na ang turing nila sa atin. Hindi naman tayo sigurado kaya paano natin nasabi yun? Hindi lahat ng mga mayayaman ay mapanghusga. Minsan, may mga mababait din. Pasensya na po. Saad na lamang ng dalawang lalaki. Kaya sa susunod mag-ingat kayo sa mga sasabihin nyo. Bumalik na muli ito sa kanika nilang mga gawain. Umalis na rin ang dalawang lalaki. Pa, marami kang alam sa mga Saavedra? Hindi ko pala nasasabi sa iyo na dati akong hardinero ng mag-asawang Saavedra. May mansyon sila rito sa bayan sa dulo. Ibig sabihin ay kilala nyo nga sila. Hindi naman yung kilala talaga. Pero masasabi ko mabait ang mga Saavedra.
Iba ang trato nila sa kanilang mga tauhan. Nakakasabay nila itong kumain. Kaya ganun na lang yung sinabi ko sa dalawang lalaki. Dahil kahit papano may alam ako sa mga Saavedra. Napatango-tango si Alex. Hindi niya alam na dating tauhan ng mga Saavedra ang kanyang ama. Maganda po ba yung panganay na sinasabi nila? Bakit mo naman naitanong? Huwag mong sabihin na curious ka kay Trinity. Siyempre naman pa, normal naman yung ma-curious ako. Si Trinity Saavedra ang panganay sa kanila magkakapatid. Kakaiba ang batang yon sa lahat ng mga babae. Nakakatakot. Sa mukha pa lang na walang emosyon, matatakot ka na. Ngunit may taglay naman itong kabaitan. Ang ayaw niya lang nasasaktan yung mga kapatid niya. Siya ang babae pero siya yung protector ng pamilya nila. Napatango si Alex habang may ngiti sa mga labi. At kahit na naririnig niya lang yun sa kanyang ama, hindi niya maiwasang mamangha sa dalaga. Hangang-hanga ako sa batang yun. Mukha lang ang nakakatakot pero may busilak na puso. Hindi rin bagay sa kanya ang salitang maganda dahil halos perpekto na si Trinity. Kaso walang interes sa lalaki. Sa pagkakaalam ko, ito na lang atang walang asawa sa kanilang magkakapatid. Naitagilid ni Alex ang kanyang ulo habang may ngiti pa rin sa labi. Hindi niya alam pero interesado siya kay Trinity. Parang nais niya malaman ang tungkol sa lahat sa dalaga. Pero wag na wag kang magkakagusto sa kanya. Bakit naman pa? Hindi naman sa hindi pwede. Kailangan matanggap mo kung sino siya at kung ano ang pagkatao niya. Hindi basta babae si Trinity. At sa walang emosyon itong muka, may mga lihim din siyang tinatago. Kailangan mo matanggap ang buong pagkatao niya kung magkakagusto ka sa kanya. Mas kumunot naman ang noon ni Alex. Mas na-curious siya lalo dahil sa sinabi ng kanyang ama. Alam niyang may nais ipahiwatig ito. Bakit ko gusto malaman ang tungkol sa kung sino ka? Tanong ni Alex sa kanyang isipan at umiling. Samantala, inilibot naman ni Trinity ang paningin niya. Nakatingin sa kanya ang mga kababaihan at kalalakihan. Pinagbubulungan at pinag-uusapan siya. Maganda sana kaso mukhang maldita. Hala, ang ganda niya. Nakakatakot naman. Ilan lang yun sa mga bulungan na narinig niya at sanay na siya doon. May pakay talaga siya kung ba't siya nagpunta sa lugar na yon. Nais niyang makita at mahanap ang lalaking nakakita sa kanya nung gabing may ginawa siyang hindi kaaya-aya. Nakita mo na ba? Tanong ni Alice na lumapit kay Trinity. Hindi. Hindi talaga kita maintindihan kung ba't bumalik ka pa rito. Para lang sa lalaking sinasabi mo. Nothing special naman sa kanya. Kaya bakit ka pa nag-effort na pumunta rito? Sana hindi ka na lang sumama, ang dami mong tanong. I'm just asking lang naman, no? Pero mukhang interested ka sa lalaking yun, ah. Siya ang lalaking nakita sa ginawa natin. Sagot ni Trinity, dahilan upang manlaki ang mga mata ni Alice. What? True ba? Yeah, kaya ako nandito ay dahil doon. I want to talk to him and deal with him. Hindi natin sigurado kung talagang hindi siya magsusumbong o sabihin na mga nakita niya. Ba't parang takot ka? Diba dapat wala kang pakialam? At saka ipapapatay mo rin lang naman siya o kaya patayin mo para wala ka ng isiping problema. Ganun lang. Nawalan ka na yata ng utak, Trinity. Maarting saad ni Alice. Umiling lang ng bahagya ang dalaga dahil sa sinabi ng pinsan. There's something special in him. I can't explain. Pero hindi pumasok sa isip ko na patayin siya o ipapatay man lang.
Na, I don't know. Naguguluhang saad ni Trinity. Baka naman may gusto ka sa kanya. Like, totoo ba? Shut up, Alice. Wala akong gusto sa kanya. Lalo na sa kagaya niya. Masyado ka namang defensive, nagtatanong lang naman ako. E di kung wala talaga, ba't ganito na lang ang effort mo na pumunta rito kung saan may pinatay ka? Lumingon si Trinity sa kanya. Sinamaan siya nito ng tingin dahil baka may makarinig sa mga sinasabi ni Alice. Lower your voice, Alice. Sinundan naman ang tingin ng mga tao si Trinity. Napairap naman si Alice at sinundan na si Trinity kung saan man ito pupunta. Hindi rin alam ni Alice kung ba't siya sumama kay Trinity. Pero at least ay kasama naman nila ang ibang kapatid ng dalaga. Saan mo naman siya hahanapin? I don't know. Alam ko nandyan lang siya sa tabi-tabi. Napapatingin sa kanila ang mga taong bawat nadadaanan nila. Napapalayo ang iba sa kanila, lalo na ang mga dalaga na bakas ang takot sa muka. Nagpunta rito pero hindi naman alam kung saan hahanapin yung tao. Ewan ko talaga sa'yo, Trinity. Shut up, Alice. Tumahimik ka na lang kung wala ka matinong sasabihin. Ani Trinity kay Alice na napanguso na lang sa isang tabi. Nagtataka talaga si Alice dahil pwede naman ito ipahanap ni Trinity sa mga tauhan niya kaysa siya pa ang maghanap. Mukhang may special nga sa lalaki. Mahinang bulong ni Alice. Nakarating sila sa bayan kung saan nagbabagsak ng mga huling iba't ibang isda. Napatigil ang mga tao roon na makita nila si Trinity at Alice. I hate attention talaga. Ba't ba tayo napadpad dito? Mukha bang nandito ang lalaking hinahanap mo? Inilibot lamang ni Trinity ang kanyang paningin sa palengke. Masyadong malansa dito. Nadidiri ako, Kaz. Naghalo-halo kasi ang iba't ibang amoy sa palengke. Samantala, tumigil naman si Alex sa kanyang ginagawa na mapansin na may tinitingnan ang mga tao at kasamahan niya. Ganon na lang ang pag-awang ng kanyang labi dahil sa nakita. Nasa malayo sila ngunit kitang-kita niya si Trinity na animoy may hinahanap. Hanip, siya yun. Bulong ni Alex. Napangiti siya. Ngiting akala mo ay nagtagumpay. Hindi niya akalain na makikita niya ulit ang babaeng ilang araw na niyang iniisip. Ngayon na bumalik ang babae, hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Kung kababa o tuwa. Yan ang babaeng panganing na mag-asawang sa Avedra. Siya yung Trinity na kinakwento ko lang sa'yo. Anang kanyang ama. Napahagat labis si Alex habang nasa mukha ang pagkamangha at nasa labi ang kasiyahan. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman sa kanyang dibdib nang masilayan muli ang babaeng gumulo sa isipan niya. Siya yun pa? Tanong ni Alex habang nakay Trinity pa rin ang paningin. Oo anak, siya nga yan. Nakakatakot ang mukha niya, di ba? Mukhang nais na nais ko sa kanya at hinahangaan kong masilayan ang kanyang muka. Ngiting saad ni Alex nang hindi inaalis ang paningin kay Trinity. May sinasabi ka anak? Umiling lamang si Alex. Naghugas siya ng kanyang kamay. Teka lang pa, alis muna ako. Hindi naman sumagot ang kanyang ama. Umalis na si Alex na may ngiti sa labi at nagpunta siya kay Trinity. Ganda? Bulong ni Alex nang magtama ang kanilang mga mata. Para siyang natulala habang nakatingin kay Trinity na wala namang emosyon na nakatingin sa kanya. He's the one.
Sambit ni Trinity. Tiningnan naman ni Alice ang lalaki. Napakunot ang noon nito nang makita ang lalaking tinitingnan ni Trinity. Siya? Yes, siya ang lalaking nakakita sa atin. Gumilid ang lahat ng dadaan nang dahan-dahang naglakad si Trinity palapit kay Alex hanggang sa magpantay silang dalawa. Kinagagalak ko makita kang muli, aking sinta. Ngiting saad ni Alex. Hindi naman nagbago ang ekspresyon ni Trinity. We need to talk. Tungkol saan? Wag dito, sumunod ka sa akin. Utos nito at tumalikod na. Napangiti lalo si Alex at sinundan na lang ang dalaga. Namayani naman ang bulungan. Magkakilala sila? Anong meron sa kanila? Baka magjowa. Kaya pala hindi nagkakagusto si Alex dito sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Kasi may isa naman palang nagugustuhan na babae. Saavedra pa. Oh my gosh! Isang Saavedra ang kasintahan niya? At ang panganay pa? Nako, ang swerte naman ng mga magulang ni Alex. Dahil mukhang yayaman na sila. Dahil mayaman ang babaeng naging kasintahan ng kanilang anak. Swerte talaga ni Alex. Iyon lang ang ilang mga bulong-bulungan na naririnig ng binata. Naging seryoso ang mukha ni Alex dahil sa kanyang mga narinig. Hindi niya ito nagustuhan dahil iba ang dating nito sa kanya. Okay na sana yung girlfriend kahit na hindi naman totoo. Kaso may dinagdag pa. Ani Alex sa kanyang isipan at umiling. Tumigil si Trinity sa isang sasakyan. Lumingon siya kay Alex na nagmamasid lamang sa kanya. Malayo ang mansyon namin. Kung wala kang tiwala sa babaeng kagaya ko ay hindi kita pinipilit na sumama at sumakay sa sasakyan ko. Umiling lamang si Alex na nagpipigil ng ngiti. May tiwala ako sa'yo. Sagot nito na siya ay kinatigil ni Trinity at bahagyang itinabingi ang ulo dahil may kakaiba siyang naramdaman. Pumasok na silang dalawa sa likuran. Si Alice ang driver. Nasa backseat naman silang dalawa. Hey, what's your name? Tanong ni Alice sa gitna ng katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Just call me Alex. Ayaw niyang tinatawag siya sa unang pangalan. Nais niyang ang babaeng mamahalin niya ang tumawag sa kanya nun. Oh, Alex, ikaw yung lalaking nakasaksi ng krimen na ginawa namin, right? Ngising tanong ni Alice, pero tila normal lamang yun at walang bakas ng kahit anong takot. Natigilan si Alex, ngunit sumandal na lamang siya at tumingin kay Trinity na nakatingin sa kung saan habang ang mukha ay wala pa ring emosyon. Kung tungkol ito sa nasaksihan ko ay wala akong pakialam doon. Hindi ako magsusumbong dahil hindi ko yun ugali. At alam kong may dahilan siya kung ba't niya ginawa ang bagay na yun. Bahagyang napangisi si Trinity dahil sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na gano'n ang mindset na nasa isip ni Alex. Hindi maiwasan ni Trinity na humanga dahil sa sagot nito. Mukha naman pala hindi magsusumbong to. Hindi na natin siya kailangan. Hindi talaga kita gets kung bakit dumayo ka na naman dito para lang sa kanya. Napangiti si Alex. Ako pala talaga ang sadya niya. Aniya sa kanyang isipan habang nakangiti. Nang makarating sila sa dulo, ay agad nakita ni Alex ang mansyon na usap-usapan na rin sa bayan kung saan pagmamay-ari nga ng mga Saavedra. Maganda ito, malaki, mataas at malawak. Ngunit nakakakilabot ang kulay nitong itim na akala mo ay haunted house. Pasok. Ani Trinity
at pumasok sa loob ng mansyon. Ang paningin ni Alex ay na kay Trinity, imbis na ilibot yun sa buong mansyon. Hindi niya talaga maalis ang tingin sa babae. Namamangha siya, imbis na matakot. Sit! Utos si Trinity na agad namang sinunod ni Alex. Sinenyasan ni Trinity ang pinsan na si Alice na inirapan siya habang ang mga braso ay nakakross. Padabog pa itong umalis pero hindi na nila pinansin. I have a deal. Hindi ako kontento sa salita mo lang. Alam kong maaari mo akong isumbong o ilabas sa lahat ng mga nasaksihan mo. Wala akong tiwala sa kahit na kanino, maliban na lamang sa mga kapatid at pinsan ko. Trust me then. Ani Alex. Ngumisi si Trinity habang nakatingin kay Alex na casual lang ang muka na nakatingin din sa kanya. Be my bodyguard, malaki ang sweldo mo. Bodyguard? Tanong ni Alex. Yes, kasama kita sa lahat ng lakad ko para na rin masigurado ko na hindi mo sasabihin o ikakalat sa lahat ang nasaksihan mong pagpatay ko sa lalaking yon. I just want to be sure. First time ito ni Trinity. Ang maging kaswal sa kanyang tono sa pakikipag-usap dahil madalas ay wala siyang emosyon. Nangangailangan din ako ng trabaho at balak kong lumuwas ng Maynila. Opportunity na ang mismo ang lumalapit sa akin. Kaya bakit tatanggihan ko pa, di ba? Ani Alex. Hindi ako basta amo. Ayoko sa taong nangingialam. Kapag tauhan kita ay tauhan lang kita. Alam mo ang limitasyon mo at ayaw ko sa lahat ang pinakikialaman ako lalo na sa mga ginagawa ko. Pumapatay ako ng walang awa at matigas din ang puso ko. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Alex na nasa harapan niya at kung anong magiging sagot nito kapag natapos si Trinity ang mga gusto niyang sabihin. Gusto niya munang takutin si Alex. You heard me right? Wala akong awang pumapatay. Wala akong puso. Matigas ang puso ko. I'm ruthless and I'm not a normal woman. Iba ako sa mga babaeng nakilala mo kaya don't expect too much sa akin. Dahil oras na may maling galaw ka o maling ginawa mo lang ay kaya kitang patayin ng isang bala lang. Mahabang litanya na naman ni Trinity. Napailing si Alex. Hindi siya nakaramdam ng takot bagkus ay paghanga. Masyado nga itong matapang na mas lalo niyang nagustuhan. Kunwari naniwala na lang ako. Hindi ako naniniwala na wala kang puso at wala kang awa. Dahil walang taong ganon. Alam kong malambot yan. At kung matigas nga talaga, edi palalambutin ko. Matapang at nagmamalaking saad ni Alex na pagak na tinawanan ni Trinity. Si Alex ang mapangahas na nagsabi ng mga salitang yon na hindi niya narinig sa kahit na kanino, maging sa mga kapatid o pinsan. I just want to introduce myself on you, kung paano ako maging ruthless at kung bakit kinatatakutan ako ng mga karamihan. Tumayo si Trinity. Ang pagtayo niya ay talaga namang nagmamalaki. Talagang titingalain mo siya. Tindig niya pa lang ay kakaiba na. I'm Trinity Saavedra, ang panganay na anak ng mag-asawang Saavedra na kilala sa business world at mafia world. I'm the queen of mafia. Yes, I'm a mafia. Hindi basta mafia lang. Pakilala ni Trinity sa boses na walang emosyon ngunit may otoridad. Pumapatay ako kung gusto ko. Lalo na yung mga traidor sa akin. Umawang ng bahagya ang bibig ni Alex ngunit sa huli ay dinilaan niya lang ang kanyang labi. Binasa niya iyon at tumingin sa mga mata ni Trinity na walang kahit anong bakas ng emosyon. I'm Jacinto Alexander Punsalan, your bodyguard, ma'am.
Are you not scared? Tanong ni Trinity. Noong una kitang makita ay walang kahit anong takot akong naramdaman. Puro paghanga lang. Hindi ko alam pero talagang kakaiba ka sa mga kababaihan. Nagkatitigan silang dalawa. Ngumiti si Alex ng malawak na halos umabot sa mga mata. Napaiwas si Trinity na ngayon niya lang ginawa dahil ang mga taong nakakatitigan niya ang unang umiiwas. Pero siya ngayon ang umiwas dahil sa paraan ng pagkakatingin ni Alex sa kanya. Handa akong paglingkuran ka aking sinta? Mahinahon na saad ni Alex na bahagya pang yumukod. Luluwas tayo ng Maynila, kinabukasan din kaya magpaalam ka na sa pamilya mo. Kakaiba ka talaga, nakakamangha at nakakapanghina. Yung tibok ng puso ko hindi na normal. Mukhang mamahalin ko siya hanggang kamatayan ko. Mahinang saad ni Alex habang nakatingin kay Trinity. Samantala, hindi naman maipaliwanag ng dalaga ang nararamdaman niya. Sa ngiti pa lang ni Alex sa sobrang lakas na ng kabog ng puso niya. Hindi niya rin maiwasan na makaramdam ng kasiyahan. Dahil ito ang unang beses na may tao na hindi natatakot sa kanya. Bagkus ay namangha pa. Mukhang ikaw ang magpapalambot sa hagaya ko at sa puso kong hindi marunong magmahal ng ibang lalaki maliban sa mga kapatid ko. Hinatid ni Alice si Alex pa uwi. Ha? Ano? Gulat na tanong ng kanyang ina. Totoo ba yan, anak? Tanong naman sa kanya ng amang gulat din. Opo, kinuha niya akong bodyguard. Nagad ko naman po tinanggap dahil opportunity yun. Magalang na sagot ni Alex. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. May kung anong kakaiba sa mga tinginan nito. Nakausap mo siya? Aba, hiwala. Ang swerte mo naman na makausap ang panganay na anak ng mga Saavedra. Bakit naman ako swerte, ma? Porkit kinausap, swerte agad. Bihira kasi kung mausap ang batang yun na ibang tao. Tanging mga pinsan, mga kapatid at mga magulang niya lang kinakausap niya. Tipid pa ito magsalita o sumagot. Hindi naman siya ganun pa. Ang haba nga ng mga sinabi niya. Nagpakilala pa siya sa akin na mafia siya. Sagot ni Alex na ikinahinto ng kanyang mga magulang. Anong sinabi mo, anak? Sinabi niya sa'yo na isa siyang mafia? Mahinang tanong ng ina na hinila siya papunta sa kanilang kusina. Oo ma, yun ang sabi niya. Humanga nga ako imbis na matakot. Totoo palang mga mafia? Anak, hinaan mo ang boses mo at baka may makarinig na kung sino riyan. Iba ang tingin ng mga tao sa mafia. Kaya nakakagulat na basta niya lang sinabi sa yun. Sekreto lamang yun sa pamilya nila. Natigilan si Alex at napatingin sa kanyang mga magulang. Bakit naman pa? Hindi naman lahat ng mafia ay masasama. Kahit na sinasabi niyang wala siyang awa at matigas ang puso niya, di naman ako naniniwala dun. Ngiting saad ni Alex habang iniisip si Trinity sa kanyang isipan. Alam niyang may mabuting puso si Trinity at hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito. Tama ka dyan, anak. Total nasabi na rin pala sa'yo ni Trinity, ito lang ang sasabihin ko. Mag-iingat ka at wag na wag kang makikialam sa lahat ng ginagawa niya. Ang pagiging mafia niya, sikreto yon. Kaya anak, ingatan mo ang sikreto nila. Nagtatakang sambit ng kanyang ama. Ano pa ba ang pinag-usapan niyo, anak, maliban sa pagpapakilala sa iyo ni Trinity? Yun lang, ma. Tsaka may mga ibang bagay pa na hindi nyo na kailangang malaman. Mabuti na rin na nangyari to.
nais niya ako maging bodyguard para raw masigurado niya na hindi ako magsasalita ng kung ano at ikakalat kung ano yung mga alam ko. Wala naman akong balak na ipagkalat kung ano yung sikreto niya. Nagsisigurado lamang yon. Pero seryoso ka ba anak na talagang payag ka maging bodyguard ni Trinity? Marami ka pang dapat malaman sa mga Saavedra. Pero wag ka na makialam at wag mo na subukan pang malaman. Ma, bakit ang dami niyo yatang alam? Nagtatakang tanong ni Alex. Dati rin kasing kasambahay ang iyong ina sa mga Saavedra. Naging malapit kami ng iyong ina dahil sa mga ito. Hindi namin inaasahan ang mga nalaman namin tungkol sa kanila. Pero wala kaming pinagsabihan na kahit na sino. Tumango naman si Alex at naintindihan ang nais ng ama. Wala naman talaga siyang balak na sabihin sa ibang taong tungkol dito. At gaya rin ng sabi ng kanyang ama, ay nakakapagtaka na gano'n na lang kung sabihin ni Trinity ang kanyang totoong pagkatao. Na akala mo ay malaki ang tiwala kay Alex. Basta mag-iingat ka anak. Kahit na alam naming safe ka sa mga Saavedra lalo na kay Trinity, magaling yun sa pakikipaglaban at gumamit ng armas. Ano ma? Maalam siyang gumamit ng armas? Oo. Bihasa at magagaling silang humawak at gumamit ng iba't ibang armas, lalo na ang panganay nila. Mas lalong nadagdagan ang paghanga ni Alex kay Trinity. Kinabukasan, bumungad sa kanila ang dalaga. Pasok ka muna, iha. Ma'am! Gulat na saad ni Alex nang makita niya ito. Topless pa ang binata dahil kahit maaga ay mainit na sa kanila. May hawak siyang pinggan dahil kakain na sila ng umagahan. Magdamit ka muna anak at may bisita. Halos mataranta itong pumasok sa kanyang silid at agad na nagbihis. Ma'am, ba't di niyo naman sinabi na pupunta kayo rito? Wala akong cellphone number mo. Hello po. Bati ng kapatid ni Alex sa bunso. Hello. Sagot ni Trinity at pilit na ngumiti sa bata. Huwag mong guluhin ang ate Trinity mo anak. Ma'am, aalis na ba agad tayo? Tanong ni Alex. Hindi pa naman kung hindi ka pa handa. Nabalitaan namin na nais mo maging bodyguard itong anak namin. Salamat pala sa pagbibigay ng trabaho sa kanya. Wala po yun. Magalang na sagot ni Trinity. Naku, maraming salamat talaga iha. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa kami. Dati akong kasambahay ng iyong mga magulang sa mansyon niyo sa Maynila. Hanggang sa malipat kami rito. Hindi ko na po kayo gaanong tanda pero mukhang pinagkakatiwalaan kayo ng aking mga magulang. Salamat po pala. Naninibago ang mga magulang ni Alex at maging si Alex din mismo dahil ngayon niya lang nakita na maging magalang si Trinity. Huwag ka mag-alala iha. Pinagkakatiwalaan din kami ng iyong mga magulang at hindi namin sinisira ang pangako namin na safe ang inyong sikreto. Sayang lang at hindi na kami nagtatrabaho sa inyo. Dahil magmula na mabuntis ang asawa ko rito kay Alex, ay hindi na namin nagawa pang bumalik. Tanda pa kita, ikaw yung tahimik sa inyong magkakapatid, bata pa lang kayo. Ikaw rin ang hindi gaanong palalabas at kumakausap ng mga tao. Kaya hangang-hanga nga talaga kami ng asawa ko sa inyong magkakapatid. Ngunit mas humanga kami sa'yo. Sambit ng ama ni Alex. Mula pa nung bata siya ay ang ganda niya na. Hanggang ngayon mas lalo siyang gumaganda. Napangiti nang wala sa sarili si Trinity. Napalingon naman sa kanya si Alex. Girlfriend ka po ba ni Kuya?
Tanong ng bunsong kapatid ni Alex. Elaine! Saway ng kanilang ina. Naku, pasensya ka na sa anak namin. Masyado itong madaldal sa kanilang lahat. Kasabay nilang kumain si Trinity, na hindi na napigilan ang sarili ng ngumiti at tumawa at makipag-usap sa mga ito. Ngayon niya lang naramdaman ang kasiyahan na nararamdaman niya ngayon. Masasabi niyang masaya ang pamilya ni Alex kahit na napakasimple ng pamumuhay nito. Ingat kayo. Oo naman po, tatawag po ako sa inyo, Mapa. Pa, si na mama, wag mo basta iiwanan dito Hindi ko iiwanan. Ano ka ba naman anak? Parang mas ikaw pa ang tatay Siyempre pa. Baka kung anong mangyari sa kanila na hindi maganda. Sabi mo nga, hindi lahat ng tao rito ay mababait. Kaya mas mabuting nag-iingat. O siya, bumiyahe na kayo at baka abutan pa kayo ng dilim. Napangiti si Trinity habang pinagmamasdan ng magpamilya na niyakap si Alex. Tara na aking sinta. Ani Alex kay Trinity na napakunot ang noo dahil madalas niyang marinig kay Alex ang salitang sinta. Hapon na nang makarating sila sa mansyon. Yes, may sariling mansyon ang dalaga. Magpahinga ka na muna, ani Trinity. Hindi na. Bodyguard mo ako aking sinta. Dapat lang nabantayan kita 24 oras. Tiningnan siya ni Trinity. Kaswal ang muka na talagang nakakapanibago kay Alex dahil nasanay siyang walang emosyon ang mukha nito. Oo nga pala ma'am, mas bagay sa inyo ang nakangiti. Ang ganda ng ngiti nyo kanina sa bahay namin. Maging ang pagtawa nyo. Kaya smile kayo palagi ma'am. Yeah, susubukan ko. Sagot lamang ni Trinity. Hindi ako nambobola mama. Sadyang maganda lang talaga kayo. Mas lumalabas ang taglay niyong kagandahan. Simula na makita ko kayo at masilayan, gandang-ganda talaga ako sa inyo. At mas lalo kayong gumaganda sa aking paningin habang tumatagal. I don't know, pero nasanay kasi ako na hindi ngumingiti. Kanina hindi ko naman sinasadya yun. Masaya kasi ang bonding niyo magpapamilya. Napakasimple pero puno ng saya. Umupo siya sa sofa. Umupo rin sa sofa si Alex. Ganon talaga kami ma'am. Hindi man marangya ang buhay namin. Basta puno ng saya at pagmamahal ang aming tahanan ay masaya at kontento na kami. Kasi aanhin mo ang yaman at rangya ng buhay kung di mo naman mararamdaman ng saya, di ba? Yeah, you're right. Sa pamilya namin kasi ay masaya ngunit nasa akin ang problema. Masyado akong subsub at masyadong nakatuon ang atensyon ko sa pagiging mafia. Kaya nasanay na ako. Huwag niyo rin naman pong kalimutan na pasayahin ng sarili niyo, ma'am. Hayaan niyo ang sarili niyo na sumaya naman. Sinusubukan ko naman, pero sadyang hindi ko lang nararamdaman yun. May espesyal lang sa pamilya mo kaya napangiti ako kanina. Sa pagkakataong ito, ay napangiti na naman si Trinity. Hindi talaga niya namamalayan ng sarili, lalo na kapag usapang pamilya nila Alex ang kanilang topic. Yan, aking sinta. Mas bagay talaga sa iyo ang nakangiti. Nagkatitigan silang dalawa. Sumilay lalo ang ngiti sa labi ni Alex habang nakatitig sa mukha ni Trinity. Naging maayos sina Trinity at Alex. Parang normal lang silang magkaibigan. Palaging kasama ni Trinity ang binata sa lahat ng mga lakad nito at dahil doon, mas nakilala nila ang isa't isa. At mas lalong humanga si Alex sa dalaga. At hindi niya namalayan na mas lalo niyang minahal ito.
Hindi pa man sila ganong magkasama, pero hulog na siya kay Trinity, lalo na at madalas itong ngumiti at tumawa na siyang nakakapanibago sa mga tauhan nito. "Hey ate!" Bati ni Tyrone kay Trinity. "Hello my dearie brother, how are you?" Kaswal na nakangiting tanong ni Trinity na ikinatigil ni Tyrone at ng asawa nitong si Ariza. "Tangina, totoo ba tong nakikita ko? Ngumiti na yung ate namin. Nasapian ka ba?" Gulat at parang wala sa sariling tanong ni Tyrone na tinawanan ng pagak ni Trinity, dahilan upang mas lalong magulat ang kapatid na halos malaglag ng panga. "Mukhang ewan ka dyan, Tyrone. Anong pinunta mo dito?" Bumalik naman sa realidad si Tyrone. "We, talaga? Wait nga lang. Hindi ako makapaniwala. Hindi ka ba sinapian ng masamang espiritu? Ay, teka, mali. Hindi ka ba sinapian ng mas bait na espiritu? Hindi ikaw ang ate ko." Halos sigaw na sambit ni Tyrone. Baliw. Ay, my God. Totoo nga. OMG, sasabihin ko talaga to kina kuya. Na tumatawa at ngumingiti na yung ate naming masungit. Napairap lamang si Trinity. At umiirap na rin siya. Dagdag pa ni Tyrone. Ay, ewan ko sa'yo Tyrone, para kang tanga. Nasabi na lamang ni Trinity sa kapatid na napapailing at hindi pa rin makapaniwala. "Ito na nga ate. Gulat pa rin ako pero mamaya na ulit. I'm inviting you to our second wedding." Nag-propose ulit ako sa kanya at syempre, dahil mahal na mahal niya ako, nag-yes siya. Nakurot siya ni Ariza sa tagiliran na tinawanan niya lamang. "Pupunta ako." Ngumiti si Alex sa kanya, kaya ngumiti rin si Trinity. "Hala, gagi! Mukhang alam ko na kung bakit naging pusong mamuna si ate." Gulat na sambit ni Tyrone at pinagmasdan ang kakaibang tinginan ni na Trinity at Alex. 2 buwan na lumipas, may hinanda si Alex na isang simpleng date para sa kanila ng dalaga. Inaya niya ito dahil nais niyang umamin kay Trinity sa kung anong totoong nararamdaman niya para sa kanyang amo. Kinakabahan at halos pagpawisan si Alex. Nanginginig na rin ang kanyang kamay habang hinihintay si Trinity. "Jacinto," malambing na sabi ni Trinity. "Aking sinta." Agad niya itong pinuntahan. Inabot niya ang isang kumpol ng tulips. "Nag-abala ka pa?" ani Trinity at inamoy ang bulaklak. Inalalayan ni Alex si Trinity na umupo sa silya. "Aking sinta, pasensya na ha, ito na muna." Ani Alex sa sobrang kaba. "Wala yun. Ano palang sasabihin mo?" Napainom si Alex ng tubig. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay dahil sa sobrang kabang nararamdaman. "Agad-agad na ba?" tanong ni Alex. Pagak na natawa si Trinity dahil sa itsura ni Alex. "Hindi naman, pero gusto ko na kasing malaman ang sasabihin mo." ani Trinity habang nakangiti. "Ano ma'am, mahal kita." Nahihiya ngunit diretsang saad ni Alex na humawak pa sa kanyang batok. Natigilan si Trinity dahil sa gulat at hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. "Ha? Again?" "Mahal kita, ma'am. At ang sinta po ay ibig sabihin ay parang call sign po. Nais niyo pong malaman kaya sinabi ko na. Mabuti na lang at di niyo alam yun dati." Madalas niya kasing tawagin si Trinity na sinta na hindi naman alam ng dalaga.
Mahal din kita, Jacinto. At tanggap na tanggap ko ang buong pagkatao mo at estado ng buhay mo, gaya ng pagtanggap mo sa akin. Nakangiting saad ni Trinity, dahilan para matigilan si Alex at napatulala at bigla na lang nahimatay. Hoy! Ano nangyari sa'yo? Tarantang saad ni Trinity. Hindi nila inaasahan na mamahalin nila ang isa't isa. Napalambot ni Alex ang pusong bato ni Trinity at nasilayan niya ang matamis ng ngiti nito at maging ang pagtawa nito. Kinasal silang dalawa at nagsumpaan sa harapan ng Diyos at mas lalong tinanggap pa ng buo ang isa't isa. At alam nilang dalawa na walang sino man ang makapaghihiwalay sa kanila. The end. At diyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Melting the Stone Heart, written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat!